Madam, naisip ko lang, maaaring ang dahilan kung bakit ayaw umalis at tanggapin ni Chansay ang pera. Hindi naman kaya ambisyon niyang agawin ang inyong pwesto at maging ang posisyon sa inyong pamilya? Hindi ko yun hahayaang mangyari. Yutian, hindi ba't inireport mo sa akin noon? Meron siyang ilang mga kaibigan simula pagkabata? Hello? Sanchay, bakit nag-day off ka ngayong araw na to? May gagawin ka ba mamaya? May pupuntahan tayo, susunduin kita. Malalaman mo rin. Sige na, bye-bye. Anong problema? Isipin mo naman to. Si Daminse nakaupo sa ganitong klaseng lugar. Nakakahiya. Eh, ba't tayo nagpunta dito? Sabi mo gusto mo mag-date sa ganitong lugar kaysa hotel. Talaga? Yung sinabi kong yun, natatandaan mo pa? Pero alam mo, sa tingin ko nga, hindi bagay sa yung lugar na ito. Salamat. Mukha yata masarap yung ice cream na to ah. No, ang sarap. Huwag ka lang basta magkape, umorder ka rin ng ice cream. Wag na, ayoko. Kung ganun, tikman mo to. Ayoko nga. Sige na, tikim lang. Alam mo, napakakulit mo talaga. Wala akong pakialam. Sobrang tamis naman. Ba't mo pinupunasan? Nalawayan ko ba yan? Di ba naghalikan na tayo? Huwag na natin pag-usapan yan. Inumin mo na yung kape mo. Sanchay? Ano ba talaga nangyari kagabi? Ang totoo niyan, maliit na bagay lang naman. Pagdating sa bahay kagabi, nagpunta si Auntie Jade at nag-usap kami. Pagkatapos nun, natulog na ako. Nag-isip ko lumipat tayo. Lilipat tayo? Teka muna, sandali lang. Alam mo bang ibig sabihin ng paglipat? Oo, aalis ka sa dating bahay, tapos lilipat ka sa maliit na bahay. Pero hindi ganun kadali yun. Walang katulong na magsisilbi. Walang tagaluto. Wala lahat. Isa pa, kailangan mong magbayad ng upa mo. Magbayad ng tubig, ng kuryente. At isa pa, alam mo ba kung saan ka kukuha ng pabayad? Ang dami mo naman sinabi. Hindi mo lang kasi alam kung gaano kahirap ang lumipat ng tirahan. Teka lang, bakit kailangan nga palang lumipat? Paano kita mapoprotektahan kung di tayo aalis? Wala kailangan gawin yan. Kalimutan mo na. Papasok na ako. Alam mo na kung anong gagawin mo, Yutian. Opo, madam. Ma, anong problema? Bakit niyo ako pinagmamadaling umuwi? Xiaoyu, anak. Natanggal sa trabaho ang daddy mo. Pero bakit? Di ba lilipat lang naman siya ng ibang department? Siya din ang gagawing department head, di ba? Oo, tama ka. Pero katatawag lang niya kanina. Ang sabi ng boss niya, ililipat daw siya sa isang factory. Isa lang ang ibig sabihin nun, tinatanggal na siya sa kumpanya. Bakit ito nangyayari? Bagsak daw ang ekonomiya. Ngayong wala ng trabaho ang daddy mo, wala na tayong ibabayad sa bangko. Siguradong iilitin ang bahay natin. Hindi ko na alam ang gagawin. Ano nangyayari to? Ano na naman ba pumasok sa utak mo? Kanina naman okay ka lang ah. Tungkol ba sa pagbalik ni Mama? Bakit ka ba naglilihim? Ba't di mo sabihin sa akin ang sinabi sa'yo ni Mama? May sinabi siyang hindi maganda, tama? Bakit ba hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Ano ba talaga nangyari kagabi? Sabihin mo na.
Hindi na yun mahalaga. Pride ko lang ang problema. Ang problema mo ba, hindi ko problema? Huwag mo na akong intindihin. Ayoko lang na... Ano bang ayaw mo? Ayokong umalis ka sa inyong bahay. Bakit nga ba ako alis ng bahay? Ginagawa ko to para sa'yo. Alam ko, ginagawa mo para sa akin. Kung gano'n, bakit ka ganyan? Dahil ayokong pinoprotektahan mo ko. Kapag pinagtanggol mo ko, natitiyak kong pareho lang tayong masasaktan. At ayokong mangyari yon. Alam kong hindi mo nagugustuhan ng aking mga sinabi. Ayoko rin masira ang ating pinagsamahan. Hindi ko talaga nagustuhan. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Bakit kasi hindi ka katulad ng ibang babae? Malambot ang puso kong minsan at maaasahan. Kalimutan mo na. Yun naman kasi nagustuhan ko sa'yo. Naiintindihan ko nararamdaman mo. At aaminin ko masaya ako. Kaya Kaya ano? Hello pa, bakit po? Totoo ba yan? Bakit daw bigla na bankrupt? Hindi ba mayaman na tayo? O bakit nagka-problema? Pa, hindi pwede mayaman na tayo, di ba? hindi naman malaki nawala sa'yo ah. At isa pa, may mga bansang ganun ang batian nila. Okay lang naman kung minsan babaeng mauna. Anong sinasabi mo? Wala, tungkol lang sa kiss. Hindi naman malaki mawawala. Ganon din ang batian ng mga tao. Kiss ba ang ibig mo sabihin? Bakit ka ba nakikinig sa usapan? Chismoso ka talaga? Sandali lang. Sino ba ang kausap mo, ang sarili mo? Siguro hinalikan mo si Aser. Baliwala yun. Sa ibang bansa nga, parang bumati ka lang ng hello, di ba? Katulad lang yan sa ibang bansa. Sige nga, mag-hello ka sa akin. Hello. Hindi naman ganun ang sinabi mo kanina. O sige na, kiss na. Tingilan mo nga ako, actually. O kita mo na. Mahirap kumiss, ano? Ibig sabihin, kaya mo hinalikan si Aser, ang inyong relationship na yun, nasa ibang level na. Tigilan mo ako sabi. Balitaan ko kagabi. Pinaalis ka ng mama ni Aser. Tama, pinalis niya nga ako kagabi. Pero alam mo ba, tinakot siya ni Auntie Jade. Ang sabi, magpapakamatay siya. Tapos ang mama ni Aze, wala rin siya nagawa. Kaya yun, hindi niya ako mapaalis. Dahil sa'yo, kinalaban rin siya ni Auntie Jade. Sa tingin ko, ganun na nga. May nangyari na bang kakaiba? Ano ibig sabihin? Wala naman. Nakapagtataka. Sa pagkakakilala ko sa mama ni Aser, dapat gumawa na siya ng hakbang. Katulad na lang sa mga taong malalapit sa'yo. Yung mga kaibigan mo, si Xiaoyu. O kaya, Paano mangyayari yan? Hindi niya magagawa yun sa mga taong hindi niya kilala. At ano naman ang gagawin niya? Sanchay, hindi sa tinatakot kita. Pero nung naging kayo ni Aser, maraming mga bagay ang kailangan mong isakripisyo alang-alang sa inyo. Hello, Xiaoyong, si Sanchay. Kumusta ka na? Anong ibig mong sabihin? Anong dapat alam ko na? Wala akong alam. Ano ba yun? Madam, Kumusta na ang mga pangyayari, Yutian? mabuti po madam. 3 oras na po ang lumipas. Sa mga sandaling ito, tiyak na alam ni Shansai. Maring sa loob ng 1 oras, kakausapin niya kayo. Wala siyang karapatang makipag-usap sa akin. Nagkamali po ako, paumanhin. Walang anuman. Salamat sa abala. Padalan mo ko dito ng tubig. Meron akong inaantay na bisita.
Marunong ka na palang kumain ng ice cream. Huwag kasi kayo lagi nagkakape. Gusto nyo? Ay, ba't mo ba kami pinapunta? Kala ko magkikita kayo ni Sanchay. May ginawa ba ang mama mo kay Sanchay? Ano? Huwag ka umarte na parang wala kang pakialam. Meron nga. O ano? Aalis ka na sa bahay nyo. Ang ibig ko sabihin, kayong dalawa, May mangyayari sa amin? Anong mangyayari? makinig kayo. Itigil nyo na ang kalokohan nyo sa mga babae. Dapat magkaroon kayo ng seryosong relasyon. Nakadrugs ka ba? Yung mga naging girlfriend naming dalawa, mas marami pa rin ng gulong pinasok mo. Hindi nyo ako maintindihan. Anong mga bagay ba ang alam mo na hindi namin alam? Alam ko mas marami kang karanasan. Pero hindi nyo pa natitikman ang pinakamasarap na bagay. Bakit mo sinasabi yan? May nangyari ba sa inyong maganda? Baka gusto mong ikwento. Hindi lang basta maganda. Ngayong araw na to, ang pinakamagandang araw. Bilis na kasi. Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo na. Ayoko sabihin. Baka mawala yung masarap na pakiramdam. Narito ba kami para panoorin ka kumain ng ice cream? Labo mo talaga? Hindi ko alam kung gaano nakalaya ang tinakbo ko, pero payapa ang isip ko. Naririnig ko lang ang tibok ng puso ko. Kanina lang hinalikan ko si Tommy pero ngayon, patungo ako sa ibang daan. Madam, si Sunshine po. Oh. Mas maaga siya sa inaasahan ko. Ihanda mo na mga telephone numbers ngayon din. Walang problema. Narito na po lahat. Mabuti. Makakaalis ka na. Opo. Pamunin sa inyo. Ikaw pala. Halika, maupo ka. Ayoko. Aalis din ako kaagad dito. Bahala ka. Ayoko rin namang mag-aksaya ng oras. Didiretsuhin na kita. Sa aking palagay, ang mga bagay na nangyayari ngayon, alam na alam mo na ang tungkol doon. Matalino ka, hindi ba? Kung di malinaw sa akin ang lahat, wala sana ako ngayon dito sa harap nyo. Tatanggapin ko ang anumang kondisyon. Basta itigil nyo na ang lahat ng mga pinaggagawa nyo. Sige. Hello? Yes, President Lin? Ako si Dao Mingfong. Yung tungkol sa pinag-usapan natin. Tama, maaari mo bang i-cancel ang tungkol doon? Yung sinabi ko sa iyong paglipat sa isang empleyado mo? Salamat. Hello? Tungkol ito sa problema ng Shing-Chi Enterprise. Maaari bang i-grant mo ang application nila? Tama ang narinig mo. Pasensya ka na sana. Hindi na kita abalahin pa. Sige. Maraming salamat. O ngayon, tapos ko nang ayusin ang lahat. Ang tungkol doon sa mga kondisyon ko. Aalis ako sa bahay ng mga Daoming. Bukod dyan, hindi na ako magkakaroon ng kaugnayan sa inyong pamilya. Masaya na ba kayo doon? Oo naman. May gusto ka pa bang sabihin? Wala kayong kwentang tao. Maaaring sa aspeto ng negosyo kayo na ang pinakamayaman. Pero dito sa ating daigdig, may mas mahalaga pa kesa sa pera. Pero ginagamit nyo lang ang pera nyo para pigilan ng magandang bagay. Di hamak na mas masahol pa kayo sa daga. Wala kayong kwentang tao. Mga bagay na mas mahalaga sa pera? At ano naman kaya ang mahalagang bagay na tinutukoy mo? Huwag mong sabihin sa akin na ang iniisip mo ay pag-ibig. Masyado nang nasasayang ang aking oras. Makakaalis ka na. Wala na talaga kayong pag-asa. Gawin nyo na ang gusto nyong gawin.
Kahit na gaano niyo pa ako tapakan, hindi ko tatanggapin ang aking pagkatalo. Subukan niyo na ulit galawin ng mga kaibigan ko at hindi ko kayo mapapatawad. Sanjay, itabi mo! Bakit narito ka? Halika na sa kotse! May sasabihin ako sa'yo. Kinakailangan ko ng lumayo. Sa gabing ito, sa malamig na ulang ito, ngayon ko lang kayang sabihin sa kanya ang mga salitang paalam na. Alas 8 na. Wala pa si Sansay. Saan kaya nagpuntang batang yon? Bakit kaya gano'n ang mga kabataan ngayon? Napaka-irresponsable. Oh, bakit kayo nakatingin? Tapusin niya ang mga trabaho niya bago mag-alas 9. Nagpunta po si Shansai kaninang tanghali dito. Nagpunta siya kaninang tanghali at umalis na naman siya. Para nga po siya nagmamadali. Anong kailangan niyang ipagmadali? Sa ganitong oras, dapat ay nagtatrabaho na siya dito. Si Madam, Bumalik na po siya sa New York. ano? Ano ba sinasabi mo? Aalis na ako sa bahay niyo. Sandali. Bakit ganito nangyari? Magkasama pa tayo kanina, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Ang sabi mo gusto mong pantay tayo. At wag ako umalis sa bahay. Hindi ba? Sinabi ko nga yun. Kaya ba ayaw mong protektahan kita? Dahil gusto mong makipag-break sa akin? Mali ka! Kaya ako sinabi sa iyo yun. Para makayanan kong harapin ka at maging seryoso na tayo. Pero bakit? Bakit ganito nangyayari? Sabihin mo sa akin! Binigla mo ko ng ganito. Ano bang inaasahan mo? Magsalita ka! Ramon-sa, sabi ng mama mo, pag hindi kita nilayuan, mawawala ng trabaho ang papa ni na Xiao Yucheng, ha? Taoming-sa! Nagpasya na ako. Ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa iyong pamilya. Nagpasya na rin ako. Natapusin ang lahat sa atin. Baka marami kang pinaiyak na babae, kaya pinarurusahan ka ng Diyos. Tumigil ka nga. Teka, ba't wala pa dito si Asa? Hindi ko pa nga siya nakikita eh. Baka may ginawa sila kahapon ni Sanchay. Sa sobrang saya, hindi nakatulog. Nagkita kami kahapon at ang sabi sa amin ni Simen, hindi raw kami nakakaintindi. Baka ibig sabihin nagkakasundo na silang dalawa. Sandali! Alam niyo kung nasan si Sanchay? Bakit? Nasaan ba? Nawawala nga siya. Hindi ko siya mahanap at nag-drop na siya dito sa eskwelahan. Nag-drop out na siya? Pero bakit? Simen, tawagan mo si Asa. Tumawag na ako doon. Ang sabi ng mga katulong, umalis na si Sanchay doon. Wala rin. Hoy, Ase, si Simen. Nag-drop out na raw si Sanchay at nag-aalala kami. Tawagan mo nila ako. Hindi niya sinasagot ang tawag. Oo nga. Pumunta tayo sa bahay ni Asa. Sige, kung may nangyari kay Sanchay, Jack alam ni Ase. Hintay naman, sasama ako. Ang batang ito. Bakit ka nagsinungaling kay Young Master? Tingnan mo, umiiyak ka ngayon. Kung gusto mo siyang talaga, sabihin mo sa kanya. Hindi niya hahayaang tanggapin mo ang lahat ng parusa. Dadamayan ka niya sa lahat ng bagay. Tingnan mo. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat nating gawin.
Patawad po, Auntie Jane. May prinsipyo ako. Ito na po ang napili kong pinakamagandang paraan. Ang umalis ako at puntahan ang aking pamilya. Habang pinagmamalasakitan ako, lalo ako nawawala ng lakas ng loob. Hindi po maaari yun. Hindi ako isang magandang bulaklak. Ako ang dumong ligaw na si Sunshine. Kung yun ang gusto mong mangyari, kunin mo ang sweldo mo. Hindi po. Hindi ko matatanggap yan. Kinupkup niyo po ako at pinakain. Hindi ko po maaaring kunin yan. Sansay! 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 Ase, narinig mo ba ako? Nag-drop out na si Sanchay. Anong gagawin mo? Hahayaan siya? Pwede ba magsalita ka naman? Sa pag-alis niya ngayon, baka hindi na siya bumalik. Ase, balak mong ganito na lang tapusin ang lahat. Ewan ko. Umalis na kayo dito. Nainis ka ba? Hanapin mo siya. Tsak maabutan mo siya. Kundi titira lang siya sa kalye. Hindi ba sabi ko umalis na kayo dito? Ase, ano ba? Wag! Asa! Baka kung ano mangyari sa kanya! Umalis kayo sa bahay ko ngayon din. Walang kwenta si Domingse. Tapos nananakit pa. Balik na naman siya sa dati. Oo nga. Nakita mo ba yung mukha niya? Kapag ganun ang itsura niya, yun yung galit na galit talaga siya. Parang isang hayop. Ang pinaka nakakatakot, bukod dun sa galit niya, ang mga mata niya, may puot. Kung ikukumpara sa isang halimaw, mas nakakatakot siya. Mas sensitibo siya at mas delikado. Mawawasakin niya ang lahat kung kailangan. Tama siyang Master Watchelay. Auntie Jade, Yan din ang bagay na inaalala ko. Alam kong lumaki siyang Master sa mundo ng kalungkutan. Hindi niya naranasan ng iba pang emosyon. Ito ang unang pagkakataon na nagmahal siya. Pero hindi naman mapasa kanya. Kaya ang pag-alis ni Sansay, walang ibang paraan para yun ay matanggap niya. kahit kailan hindi pa po natalo si Ase. Bago sa kanya ang pakiramdam na ito. Ang alam niya lang, gusto o ayaw niya. Ngayon niya lang naranasan ng umibig. Hayaan niyo siyang matorture. Huwag ka munang lalapit kay Asa. Para walang masamang mangyari sa'yo. Malaki talagang problema ng taong yon. Akala mo kung sino na siya kung manakit. Makasarili pa. Bakit hindi niya isipin? Umalis si Sanchay. Ano sa palagay niya ang dahilan nun? Pwede ba namang wala? Hoy, Xinghe. Kung magsalita ka, para may alam ka. Basta ang alam mo, isa sa yung tao, hindi makasarili. Diba? Na dahil sa problema ng pamilya natin, iniwan ni Sanchay si Dao Mingse? Bakit niya ba ginagawa yun? Lagi na lamang niyang inaako ang problema ng iba. Tapos hindi niya sasabihin. Hindi ako makapaniwala sa ugali ng mama ni Dao Mingse. Teka, alam na ba ni Dao Mingse yun?
Damingse, ang walang puso't walang kaluluwang yon. Wala siyang planong hanapin si Sanchay. Kung alam ko lang hindi magkakaganito. Kung ako yun, hindi ko papayagan yun. Huminahon ka lang. Ikaw pala si Sanchay. Narinig ko. Ang sabi raw ng mama mo, mayaman ang naging nobyo mo. Huwag ka sana magagalit. Pero ang sabi ng mama mo, kapag kinasal ka na, wala ka na raw poproblemahin sa pera. Ma, Sanchay! Sanchay! Narito ka! Mabuti naman at napadalaw ka! Miss na miss ka na ni Mama, anak! Bisa-bisa kita, anak. Sanchay! saan po dito? Diyan, anak. Wala kasi kaming malipatan ng papa mo, kaya umupo na lang kami na isang maliit na kwarto. Mrs. Landlady! Ano yon? Kumusta? Ay, siya nga pala yung anak ko! Anak mo siya. Sige, maganda araw na lang. Sige, halika na. Pasok, anak. Sanchay, bakit biglang-bigla naman yata ang pagdalaw mo sa amin? Wala ka ba pasok sa eskwelahan? Alam mo, sinurpresa mo kami ng iyong papa. Oo nga. May school celebration po kaya walang pasok. Ah, ganun ba, anak? Sanchay, nung naninirahan ka pa mag-isa sa bahay, ayos ka naman ba? Miss na talaga kita, anak, kahit itanong mo pa sa papa mo. Lagi na lang ikaw ang iniisip ko. Kung inaalagaan mo bang sarili mo, kung pumapasok ka ba sa eskwela. Maayos po ang aking lagay. Pa, ma, pwede bang dumito muna ako habang bakasyon pa? Bakit naman hindi? Oo naman. Dito ka muna tumira sa amin habang wala ka pang pasok. Okay lang, anak. Dito ka lang, wala ka ibang alalahanin, ha? Sige. Sandali lang. Paumanin at pasensya na sa abala. Naisip ko, total narito rin lang ang anak mo, bayaran mo na ang bill ng mga hindi mo pa nabayaran. Ito ang bill sa tubig, kuryente, renta at gas. Nakalista ng lahat, pakitingnan mo na lang. Sige, maraming salamat. $80,000! Ayuwe, huwag ka na mag-alala, wala nang interes yan. Hindi ba ang sabi mo sa akin dati, mayaman ang nobyo ng anak mo? Pabayaran mo na muna sa kanya, para wala ka ng utang. Pag-usapan niyo muna ang tatlo yan. Siya, sige na, puntahan mo na lang ako. Alis na ako, ha? Sige. Sige, huwag kayo mag-alala. Gagawa ko ito ng paraan. Sanchay, ang akala kasi ng mga ibang tao, mahilig kami umasa ng papa mo sa mga bagay na libre. Ay, oo nga. Nalaman kong hindi pala kaya ng papa mo ang pangingisda. Bukod sa nahihilo, lagi pang nagsusuka pag nasa dagat na. Tama. Kinakailangan pa siyang bantayan ng iba. Wala man lang siya kinikita kahit 1 sentimo. Ay, oo na. Pero wag niyo na maipagkalat sa ibang tao na meron ako mapapangasawang anak mayaman. Anak, pasensya ka na. Alam mo kasi hindi ko lang matagalan ang pangmamaliit nila sa amin. Kaya nabigla ako. At nasabi ko sa kanila ang ganun. Pero magkakatotoo naman yun, di ba? Kapag nakasal na kayo ni Dao Mingse, magiging mayaman na tayo. Tignan ko lang kung maliitin pa tayo, di ba? Ha? Pero nakikiusap ako na wag niyo nang ipagkalat yun. Diamond! Totoo ba ito, anak? Totoo nga! Pwede nating ibenta yun para mabayaran ng mga utang. Hindi pwede. Kailangan ko pang ibalik ito. Siguro galing yan kay Master Daming Sano. Kung talagang ang galing sa... Nag-aalala na ako. Okay lang si Sanchay. Para sa akin, isa siyang damo na may survival instinct. Para sa akin, isa siyang prinsesa. At ikaw ang palaka sa buhay niya? At ano, si Dao Mingse ang prinsipe, dapat protektahan niya ang prinsesa. Pero hindi niya ginawa. O ano? Nag-aalala rin kami. Bumalik na naman kasi ang dati niyang masamang ugali sa ibang tao. Ayaw niyang hanapin si Sanchay para maayos na ang lahat. Laging galit ang mukha niya. At ang pinakamasama, sa ugali niyang yun at sa mga nangyayari ngayon, pag pinuntahan natin siya, baka kung ano pa mangyari. Pumasok ba siya ngayon? Hindi ko alam. Hanapin natin. Okay lang ba talaga? Oo naman, hindi mainit ang ulo ni Dao Mingse nito mga nakarang araw. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman gusto ka niya?
Pero kinakabahan ako, hindi ba silang dalawa ni Shansai dati? Ano ka ba naman? Nag-drop out na si Shansai dito sa school natin. At mas cute ka naman sa kanya. Totoo yun. Sige na. Hindi ko alam kung magugustuhan niya. Magugustuhan niya yan. Parating na si Dao Mingzi. Ibigay mo na, dali. Lalapitan ko na. Galingan mo! Dao Mingzi, ako mismo ang gumawa nito. Ginawa ko para sa'yo. Para sa tea time. Pwede mong kainin yan. Nakita mo yun? Hindi masyadong maganda ang pagka-bake. Pero ikaw ang iniisip ko habang ginagawa ko yan. Matagal ko nang gustong sabihin. Gusto kita, Dao Mingzi. Okay ka lang? Huwag ka nang umiyak. Oo. Halika na. Sanjay, nasaan ka ba ngayon? Sana matanggap ng cellphone mo mga message ko sa'yo. Hindi ako makatulog. Kahit anong pilit ang gawin ko. Ipikit ko lang ang mga mata ko. Naaalala ko na ang lugar na yun. Umuulan. At nakatayo lang doon si Tomlinson. Ano na kayang gagawin ko? Nagsinungaling ako kay Mama. Ang lahat ng tao sa bayang ito, iba naman ang iniisip tungkol sa akin. Kapag nalaman nila na tinapos ko na ang lahat sa amin ni Tomlinson, na nag-drop out ako sa Yingter Academy, kapag nalaman nilang lahat ang tungkol doon, hindi na kami pwedeng manatili dito. Kailangan ko ng pera. Bakit nga ba ang hirap mabuhay? Gusto mo ng 500 million? $1 billion kaya? Sabihin mo, magkano bang gusto mo? Dapat tinanggap ko na lang ang pera niya. Kunwari baliwala. Hindi ko tatanggapin ng pera ng mangkukulam. Mamamatay muna ako bago ko gawin yun. Nagbalik ka na. Sinasabi ko na nga ba, babalik ka? Sandali, ano ba? Nagkakamali ka! Teka! Ano ba? Bakit ba? Bitiwan mo ako! Bakit mo ako iniwan? Bitiwan mo ako! Bigyan mo ako ng pagkakataon. Magsimula tayong ulit. Ha? Bigyan ng pagkakataon, magsimula ulit. Hindi kita kilala. Baliw siya! Nakakatakot siya! Hinahanap ka namin. Narito ka lang pala. May bala ka palang uminom. Sana tinawagan mo kami. Mitsuo, Ano, Michuo? Ano gusto mo? Bahala ka na. Kahit ano, inumin ko. Gagawa ko kayo.
Ano ibig sabihin nito? Akala ko ba inumin mo kahit ano? Ase, lasing ka na. Hindi ako lasing. Gising ako. Kasi, nag-aalala kami sa'yo. Kaya gusto ko naming makausap. Ano ba nangyayari sa'yo? Tama na yan, Simen. Hindi tayo iinom. Magbayad ka na. Ase, umuwi na tayo. Wala kayong pakialam! Tigilan niyo nga ako! Sanjay! Nagkakamali ka. Sige ba, Andan? Ano ka ba? Ano bang ginagawa mo rito, Payatot? Bakit akong tinatanong mo? Lasing ka. Delikado ang ginagawa mo kanina. Hindi. Bakit nag-iisa ka? Nasaan ang F3? Hindi ko alam. Tumigil ka nga sa kalakad. Hindi ko nga alam. Ang labo mo kausap. Wala ka namang alam. Wala ka talagang kaalam-alam. Nasa sa Sanchay. Alam ba nag-drop out na siya? Alam ba nawawala siya? Anong ginagawa mo? Wala ka man lang pakialam sa kanya. Bakit hindi mo siya hanapin? 100 beses mo nang tinatanong ang tungkol dyan. Huwag ka umupo dyan, nakakahiya ka. Umalis ka! Bakit? Gusto ko rin malaman kung bakit. Sino makakapagsabi sa akin? Isang binata? Ang alam ko, wala namang masyadong binata sa bayang ito. Totoo po yun. Nakita ko siya kagabi. Mga ganito siya kataas at ganito kalaki. Medyo maitim nga lang siya. Aba, at naalala mo pa? Mag-iingat ka. Huwag kang basta-basta nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki dyan sa beach. Sige ka, gusto mo bang tumira rito habang buhay? Mama naman, ano bang iniisip nyo? Talaga nakita ko lang ang lalaki niyon kagabi sa beach. Sigurado ka ba, anak? Ilang araw ka pa lang dito, gusto mo na magtrabaho? Opo. Salamat naman at sa tulong ng landlady natin, napadali ang pagpasok mo rito sa restaurant. Sigurado mababayaran ka pa. Mas mabuti nga kung maganda makakatulong ko dito sa restaurant dahil maraming bakasyonista ngayon. Mabuti na lang at may bakante pa. Kung ganun po, turuan niyo na lamang siyang mabuti, sir. Matalino po ang anak ko at napakadaling matuto. Mabuti naman. Sige po, sir. Maraming salamat po. Wala nga naman. Sanchay, Sige lang. natatandaan mo pa ba ang daan pa uwi? Opo, Mama. Sige, mag-iingat ka mamaya. Uuwi muna ako. Sige, Ma. Sige. Sige. Sige po, mag-iingat Salamat kayo. po, sir. Ako na po ang bahala. Halika, ililibot Sige na po. kita. Dito ka maghugas ng pinggan, pati na kutsara at tinidor. Good morning, sir. Dumating ka rin. Araw-araw, lagi kang late. May bago ka na makakasama rito. Ituloy mo pa yan. Tanggal ka. Sorry po, boss. Sanchay, part-time worker siya rito. Si Asong. Ako si Sanchay. Kumusta? Boss, may pagka-weird ba ang taong yon? Nakita ko siya kagabi sa beach. Tapos bigla siyang, Asong, nasa beach ka kagabi? Sabi ni Sanchay, nakita ka ron niya doon kagabi. Kaya ka laging nalilate, napupuyat ka. Hindi ako nagpunta. Kagabi, naisip kong uminom na lang. Pero ang alam ko, naisipan ko rin mag-dive. Nagkakilala na ba tayong dalawa kagabi? Wala akong matandaan. hindi mo na maalala? Anong klaseng tao ka ba? Lasing ka at nagpunta ka sa beach?
Napakadelikado niyan. Tama ka. Alam mo, para mailigtas ako ng ibang tao, sini-CPR nila ako. Hinahalikan ako ng basta ganun-ganun na lang. Alam mo bang pinakamalala? Isang napakatabang babae. May lalaki rin. At napakatanda. Nakakadiri. Asong! Tama na yan. Magtrabaho na kayo. Opo. Sige sir, ako nang bahala. Ingat. Nakakatuwa ang pangalang Swansay. Sino kayang nakaisip niyan? Sa totoo lang, Kapag kumakain ako, nagpapadagdag talaga ako ng Swansay. Para naman maglasang mantika. mali ka. Sanchay. Welcome. Para sa dalawa? Oo. Diyan na lang po kayo, sir. Salamat. Pasensya na po. Salamat. Pwede ba magtrabaho ka naman? Oo! Dalian mo naman! Pero ang ganda-ganda ng panahon. Masarap magbakasyon sa ganitong araw. Kalimutan mo na ang bakasyon, nagtatrabaho tayo! Oo na, class president. Class president? Para kasing ganun. Mag-relax ka pag nandito ka. Kailan ka ba huling nagpunta sa beach? Matagal na panahon na. Sana ikaw na lang ang minahal ko. Tamisa. Sorry. Huwag mo akong hawakan! Kalimutan mo ng lahat sa atin. Huwag mo na akong kakausapin. Ayoko na rin makita ka pa kahit kailan. Kanina ka pa ba dyan? Para ka palang si Ason. Magkamukha kayo. Ason? Class president namin siya dati. Siya ang babaeng gustong gusto ko talaga. Lagi ko siyang tinutukso. Napakabait niya. Bukod doon, napakasipag pa niya. Kung minsan nakakagawa ako ng mali, nagagalit siya sa akin. Ganun siya noon. Pero, umalis siya. Ayaw na niya sa akin. Ang weird talaga. Bakit kaya siya? Wow, Shingha. Ito ba ang messages mo kay Sanchay? Oo, nag-online ako para makapag-download ng pictures and messages. Ayaw niya sagutin ang tawag ko, kaya nag-send na lang ako ng mga ganyan para malaman niyang damdamin ko. Isang araw makikita niya rin ang mga message na yan. Alam kong pag nakita ito ni Sanchay, tatawag na siya sa atin. Ang ganda ng ginawa mo. Yung magaling na si Dao Mingze, gusto raw si Sanchay, di naman kumikilos. Lagi pa naglalasing. Bali wala sa kanya, wala na si Sanchay. Marami kasi mga babae nakapaligid. Nung isang araw nga, may nagbigay sa kanya ng cake. Talaga? Tinanggap ba naman niya? Hindi niya tinanggap, binigyan niya na lang sa akin. Kung ako sa kanya, pagtataguan ko yung mga babaeng yon at hindi ko sila palalapitin sa akin. Xiaoyu, umiibig ka pa rin ba sa akin? Best friend tayo, di ba? Hayang ka na naman, Shingha.
Hinding-hindi talaga ako magkakagusto sa'yo kahit kailan. Totoo ba yan? Hindi ba kabibreak nyo lang ng boyfriend mo? Hindi ka ba nalulungkot niyan? Napakawalang kwenta naman kasi niya. Nung mag-break kami, hindi ko na siya iniisip pa. Nalimutan na siguro ni Sunshine si Daomingze. Baka katulad mo rin siya, di ba? At maaari niya akong tanggapin. Pero paano naman kaya kung maraming manligaw kay Sanchay? Wala na naman akong pag-asa. Huh? Xiaoya! Nahiya ka na naman sa akin. May gusto kasi. Sanchay, Huwag mo akong kausapin, busy ako. At pwede ba, Sanchay ang pangalan ko, hindi Swanchay? pangalan lang naman yon. Ang mga isda nga sa dagat walang pangalan. Pero masaya pa rin naman sila. At paano mo naman nalaman na masaya nga sila? Sanchay, gusto mo ng philosophic discussion, ano? Naalala mong sinabi ni Jongche, paano mo malalamang masaya ang isda? Pero naisip ko, kung siguro iisipin kong masaya ang isda, magiging masaya na rin ako. Wala akong pakialam kung masaya ang isda o hindi. Ah, talaga? Pinag-uusapan natin ng mga pangalan. Ang pangalan ay parang palatandaan lang. Parang cellphone number. Walang ibig sabihin ng number. Kapag nakakonekta ka at nakausap, may ibig sabihin na. Gaya ng mga kaibigan mo, naalala ka nila. Hindi ang pangalan mo, kundi ang kung ano ka. Pwede ba magtrabaho ka na? Nako, may hindi masaya dyan. Ah, Swanchay! Tigilan mo na ako. May tatanong lang ako. Bakit ka ba nagtatrabaho dito? Kailangan ko ng pera. Ang prangka ko naman. Di ba pumapasok ka sa isang sikat na eskwela? Doon sa Taipei? Nakakainis ka na, wala kang pakialam sa akin. Narinig kong sinabi ng isang kapitbahay ko. Girlfriend ka raw na isang napakayamang binata. Bakit kailangan pumunta pa ako dito sa pub? Huwag mo akong tanungin. Tanong mo kay Simen. Pag ininom ko ba ito, bibigyan mo ako ng kiss? Ang hinihingi ng isang magandang babae, hindi ko tatanggihan. Ay, grabe, nakapaka-playboy. Hoy, Lay, long time no see. Kumusta? Ngayon lang ulit tayo nakita. Lagi naman akong ganito, walang nagbago. Napakatahimik mo pa rin. Kaya naman pala sabi sa akin ni Sanchay, kapag ikaw ang kasama, nagiging tanga ang tao. Malinis ba to? Ideya nga pala nila Meitsu at Simen ang gimmick na to. Sila ang nag-isip nito. Pero sana makisama ka naman. Huwag mong babanggitin si Sanchay. Sige, walang problema. Ikaw pala ang dating nobya ni Daomingze. Dating nobya? Tawagin mo akong Xiaozi. Ako si Xinghe. Ah, Xinghe. Alam kong kaibigan ka ni Sanchay. Pero paano naman ako? Kaibigan din ako ni Sanchay. At tulad ng sinabi mo kanina, dati akong nobya ni Daomingse. Kaya ang problema nila ay problema ko rin. Panunuurin ko lang ba sila? Kung ganon, anong gusto mo? Wala si Sanchay. Babawiin ba si Aze? Ha? Alam mo kasi wala nang relasyon sila Sanchay at Daomingze. Ngayon, pwede ka nang bumalik sa dati mong nobyo. Okay yun. Hindi na babalik si Sanchay. Teka, huwag kang pakasiguro dyan. Totoo, kahit itanong pa kay Watsilay.
Wala akong pakialam sa buhay ng iba. Relax, hindi ako ganyang klaseng babae. Isa pa, wala akong ideya kung ano nangyayari. Pwede niyo bang sabihin kung ano nangyayari? Asa? Andiyan ka na pala. Halika. Upo ka. Bakit ang tagal mo? Anong gusto mo inumin? Bakit ba? Upo ka muna. Ikaw pala! Asa, long time no Waiter. see. Ang gwapo mo pa rin, in love ako. Kadarating lang ni Shoutzy, wala pa siyang order. Si Azzy rin pala. Ano order nyo? Order ako ng isa pang red wine. Gusto ba yan? Anong gusto niyo kainin? Simen, ikaw na lang mag-decide. Yung marami para share tayo. Okay. I-order niyo si Asa, parang pumayat siya. Sige, gutom ka ba? Anong gusto mo? Gutom na talaga ako. Ano bang masarap dito? Ako na ang order. Isa pang red wine, isang seafood pizza. Masarap yung caviar dito. Umorder ka rin para kay Azzy. Caviar? Gusto ko rin yun. Umorder tayong dalawa. Okay, 2 caviar. Tapos bigyan mo rin kami ng fried chicken, pati yung... Shimen, Ha? ito bang sinasabi mo? Isang Rio. Kumain ka ng isda. Sabi ng mama mo, bihira tayong kumain ng isda. Pero noon yun. Pero ngayon iba na. Laging isda. Ikaw naman, lagi mong sinasabi no na araw-araw kumain tayo ng labanos para swertihin. Wala naman nangyayari. Alam nyo, basta kumakain tayo ng sabay-sabay, masaya ako kahit na anong pagkain. Nakakatuwa naman ang sinasabi ng anak mong yan. Parang hindi ako... Nung iniwan ko ang Yangtze Academy at si Tommy Sir, hindi ko na pinuksan ang cellphone ko. Parang cellphone number. Walang ibig sabihin ng number. Pag nakonekta ka at nakausap, may ibig sabihin na. Sanchay, nasaan ka ba? Kahit anong oras, pag narinig mo to, tawagan mo ako. Daming sa... Nababaliw na ako sa'yo. Sanchay, nasaan ka ba? Tawagan mo ako. Sanchay! 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 Puro shishing, ha? Galit na talaga ako. Hindi ko nakakausapin yun. Huminahon ka lang. Huminahon? Tingnan nyo nga mukha ko. Matagal-tagal na rin tayong hindi nag-aaway-away. Sa nangyari sa inyo ni Ase, sa tingin ko, ikaw ang natalo. Akala mo nakakatawa ka, Lay. Lay, nawala ng kontrol si Azzy. Kaya nangyari yun. Nagpipigil pa rin si Simen. At hindi malakas ang suntok niya. Kaya siya ang bugbog sarado kay Azzy. Huwag na natin pag-usapan yan. Pag hindi niya binagong ugali niyang yon, hindi ko na siya kakausapin. Sa tingin ko, kasalanan ni Ase ang lahat ng gulong ito. O baka naman, kakambal na niya ang kaguluhan. Tsaka ang naging relasyon nila yung Shansai. Para silang aso't pusa, nag-aaway, nagbabati. Hindi maganda ang samahan nilang dalawa. Kaya pati si Simen, nainis na rin. Pati naman ikaw, hindi ba? Pero ngayon, hindi tungkol sa kanilang dalawa ang problema. Anong ibig mo sabihin? Ang mama ni Azzy. Tama kayo. Sobra naman ang pagkakataon. Pagbalik dito ng Reyna, lahat tayo nag-alala kay Sanchay. Pagkatapos, bumalik sa New York ang Reyna. Nag-drop out naman si Sanchay noong mga panahong yun. Simen, nung pinatawag tayo ni Azzy isang araw bago mag-drop out si Sanchay, di ba ang saya-saya pa niya? Pinangaralan pa tayo magseryoso. Imposible namang sa isang gabi lang, break na sila agad. Sa personalidad nila, hindi imposible. Simen,
Nakikiusap ako, huwag ka na magalit kay Ase. Buti pa magtanong-tanong tayo. Alamin natin kung anong problema. Ginagawa natin ang lahat ng ating mga kaya para mapasaya si Ase. Gawin natin ang sinasabi ni Lei. Alamin natin ang nangyayari. Si Men, mabuti pa kausapin mo si Xiaoyu. Ako naman ang bahalang kumausap kay Payatot. May problema sa bangko ang pamilya ni Shingha. At halos mga ganong panahon din yon. Parang alam ko na nga. Ang trabaho ng papa mo at ang financial problem ni na Xinghe, sigurado akong si Sanchay ang dahilan ng lahat ng pangyayaring yon. Makapangyarihan pala talaga ang mama ni Dao Mingse. Alam mo, higit pa sa inaakala mo ang kapangyarihan niya sa financial world. Hindi naman mahirap isipin na binigyan niya kayo ng mga problemang pinansyal para takutin si Sanchay. Ginamit kami ni Shingha para takutin si Sanchay? Ganun na nga. Hindi siya makakapayag na makipagrelasyon ng anak niya sa isang katulad ni Sanchay. Ang totoo, naisip na namin yan. Pero hindi ko akalaing napakabilis niya. Wala na tuloy kaming nagawa. Ayun, nag-drop out na pala si Sanchay. O mas dapat sabihin, sinuko niya ang pag-ibig niya, alang-alang sa inyo ni Shinghe. Late ka na naman. Bakit ngayon ka lang? Alam mo naman nag-iisa lang ako dito. Hindi ka pa dumating ng maaga. Di ba sabi ko, isa ka talagang mabuting babae? Okay na ba yon? Kailangan mo ba ng tulong? At isa pa, napakaganda mo. At magalang ka sa mga customer. Mahaba ang pasensya. Kung ako ang boyfriend mo, hindi kita iiwanan. Hindi lang naman ako, hindi ba? Pareho lang tayo. Bakit kayo nag-break up ni Ashen? Dito niya ako iniwan. Dito sa beach na ito. Dapat magkasama kami magbabakasyon. Pero nauna siyang umalis. Gusto ko ang lugar na ito. Kaya ayaw akong umalis. Pero sabi niya malabo raw ako. Hindi ko akalain na sa bakasyon na yon mag-aaway kami. Asong, alam ko na malalim ang pagkatao mo at masyado kang romantic. Pero sana isipin mo ang relasyon natin. Ano magiging kinabukasan natin? Hindi ko kayang tumigil ng matagal dito sa tabing dagat. Paano naman ako? Isipin mo naman ang kalagayan ko. Umaasa ang pamilya ko na susuportahan ko sila. Kaya kahit nandito ako, trabaho ang iniisip ko. Pero ikaw, masaya ka dito at ayaw mo nang umalis. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo. Kalimutan mo ang pagiging class president. Babae ka rin. Mag-relax ka naman. Babae ako at kailangan ko ng security. Kung walang responsable lalaki na pwede kong asahan, buti pang umasa na lang ako sa akin sarili. Pero, Ayoko nang umasa pa. bang ibig sabihin ng security? Hindi ko rin alam. Asang, malalaman mo rin ang sagot dyan. Babalik pa kaya siya? Asong, wag mo na siyang isipin. Masarap pala ang may kausap pag nalulungkot. Magpakasaya ka na lang habang hinihintay siyang bumalik. Sige, magtrabaho na tayo. Ang sarap magtrabaho! Sige, tayo na.
Siya nga pala, pumunta kahapon dito yung television crew. Talaga? Bakit hindi ko napansin? Pag in-interview ako nung crew, ipapakita ko ang mga artworks ko rito. Artworks? Fine arts ang major ko. Sana makaipon ako ng malaking pera. Para makapunta ako sa Italy at makita ko ang mga artworks ni na Michelangelo at Da Vinci. Sa bayan na ito, pangingisda ang pangunahing kinabubuhay. Mahigit kumulang sa 1,000 lamang. Sino man po kayo makapangyarihan sa lahat, kung kayo man ang Diyos o si Buddha, ituro niyo po sa akin kung nasa si Sanchay. Pero hindi lang beach ang ipinupunta ng mga tao rito, kundi pati na ang masarap at sariwang seafood na dito lamang matatagpuan sa restaurant na ito. Sanchay! Ang mga pagkain dito, bukod sa masarap na, murang-mura lang, hindi mabigat sa bulsa. Kaya para sa mga gustong magbakasyon, subukan nyo ang lugar na ito. Sigurado ako mag-e-enjoy kayo. Hanggang sa muli! Kasi talaga si Sanchay. Una, nagtinda siya sa bake shop. Tapos, naging model ng adult magazine. Pumasok pa siyang katulong sa bahay ni Naaza. At ngayon, waitress siya doon sa beach restaurant. Kahit anong trabaho papasukin niya basta magkapera lang. Hanga ako sa kanya. Ibang klase talaga siya. Masyadong matyaga. Ako na ang magbabalita kay Xiaoyu. Kayo nang bahala magsabi kay Ase. Alis na ako. Ayaw mo pa siyang kausapin? Huwag niyo nang patagalin to. Magbati na kayo ni Aza. Sabihin niyo kay Ase, ang tungkol kay Sanchay. Tingnan natin ang gagawin niya. Una na ako, may gagawin pa ako. Lay, sabihin mo kay Aza. Sige. Simen, galit ka pa kay Aza? Marami lang akong gagawin. Ayoko magsayang ng panahon. Talaga? Ikaw bahala. Ase, meron akong balita. Nakita na si Sanchay. Sunduin mo. Narinig mo ba ang sinabi ko? Nakita siya ni Shinge sa... Huwag mo nang ipaalam sa akin yan. Pero, Sunduin? Siya susunduin ko? Kung gusto mo, sunduin mo mag-isa. huwag ka na magmatigas. Sasamahan naman kita. At bakit ko siya susunduin? Siya ang umalis, hindi ba? Ha? Kailangang matuyo yan. Alam ko. Siguro, pwede na yan. Teka, si Mayor. At yung may-ari ng bahay, bakit nandito kayong lahat? Sa itsura ng anak mong yon, paano yun magkaka-boyfriend ng mayaman? Hindi na nga maganda, suplada pa. Aba! Maniwala kayo, Mayor! Hindi talaga kami nagsisinungaling! Hintayin nyo na lang na yung anak namin si Sanchay at yung boyfriend niyang mayaman ay makapagpakasal na at makikita nyo! Magpapaparty ako rito! 3 araw at 3 gabi! Sagot ko lahat! Hindi naman sa nagdududa kami, pero paano kami maniniwala kung wala kayong katibayan? At isa pa, balita sa bayang ito, na yung anak nyo at yung binata dun sa restaurant na Asong ang pangalan ay nagkakamabutihan. Aba, Mayor! Dahan-dahan ka sa pagsasalita! Desente at walang kamuhang-muhang ang anak namin! Tama ang sinabi niya! Mahalaga sa kanya ang sasabihin ng iba! Ang totoo, si Dao Mingse talaga ang tunay niyang nobyo. Pero dati, hinatid siya ni Xinghe. Pagkatapos, minsan na siya nakipag-date kay Wachile. Yun lang naman. Sira ka talaga! Bakit mo naman sinabi yun? Bigla lang ako. Sanchay, malapit nang makita ng mundo ang pinakamagandang artwork. Siguradong hahangaan ako ng lahat ng tao. O ano, Sanchay, ang pagmamahal ko sa arts, ramdam mo ba? Pagmamahal mo sa arts, at ano naman tawag mo sa artwork na yan? Ang pangalan nito, babaeng nangangabayo. Dito, tignan mo ang anggulo na ito. Makapangyarihan, ang lakas ng dating. Babaeng nangangabayo? At alam mo ba, nagpakahirap akong mamulot ng mga kahoy sa tabing dagat. At binilad ko pa ang lahat ng mga yan. At pati na tong mga hangers. Gusto ko yan. Ikaw, magsalita ka. Anong masasabi mo sa ginawa ko? Sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan.
Aso, pasensya na. Pero hanga ako sa galing mo ang talento. Ito pala ang bagay na gusto mong gawin. Hindi ako marunong kumilatis ng artwork. Pero siguro yung mga marunong, magugustuhan nila ito. Yan din ang iniisip ko. Kaya naman gusto kong pumunta sa Italy para makapasyal at matuto. Kaya nagtatrabaho ako para makaipon ng pera. Talaga bang gustong-gusto mong makapunta sa Italy? Oo. Lalo kong isama siya. Siya lang ang taong nakakaintindi sa akin. Hanga siya sa akin. Pero nung isang taon, nagduda ako sa kakayahan ko. Nawalan ako ng ganang gumawa. At ng panahon yun, sinuportahan pa rin niya ako. Pero hindi nagtagal. Palagi na kami nagtatalo. Siguro tama nga ang sinabi niya. Nawalan ako ng silbi. Nawalan ng pag-asang mabuhay. Kaya iniwan niya ako. Ikaw, ano bang pangarap mo? Ako? Ang totoo, simple lang naman ang pangarap ko. Ang gusto ko lang naman maging maligaya ang mga magulang ko. Gusto ko wala na silang inaalala. Sapat na yun sa akin. Sanchay, may sasabihin ako. Huwag kang magagalit. Sa tingin ko, kailangan mo nang bumalik doon. Hindi ka liligaya dito. Alam mo, pareho lang tayo. Mahilig tumakas sa problema. Kaya alam ko ang nararamdaman mo. Sanchay! Tumabi ka nga dyan! Sabihin mo nga sa kanilang lahat na wala kayong relasyon ng lalaking yan. Tama ka. Sinisingil nila tayong lahat sa mga utang natin at gusto nila tayong palayasin sa bayang Tayo ito. papayag! Oo! Baka naman pwede mo papuntahin dito si Master Damingso para makausap nila. Oo nga! Bakit di mo papuntahin dito yung mayaman mong nobyo? Kalimutan nyo na yun. Sigurado ako niloloko lang tayo ng babae niyan. Halata namang may relasyon sila ni Asong. Hindi na may tatago yun. Sandali, nagkakamali kayo. Wala kaming relasyon ni Sanchay. Narinig ko yun! ha? Mga sinungaling kayo! Kung wala kayong relasyon, bakit magkasama kayo dito? This oras ng gabi? naman! Sandali nga, ano ba problema nyo? Kung magkaibigan man kaming dalawa o mag-boyfriend, wala na kayong pakialam doon. Anak, huwag mo muna sila masyadong galitin. Nakita nyo, para na rin umamin siya. Hindi ko nagsisinungaling sa inyo at babayaran namin ang utang namin sa lalong madaling panahon. Tama! Bukas! Magbabayad kami ng utang namin, okay? Bukas ha? Pinangako mo yan, bukas talaga! Babalikan ka namin. Pabalik-balik na lang kami sa kasigil. Anong bukas? Maningil na sila bukas. Siguro naman darating na si Master Damingso, di ba? Sanchay! Tawagan mo na siya Sinabi ko ngayon. ng bukas. Naiinis ako sa kanila. Bakit nila sinabing nagsisinungaling ako? Ako pa? Sanchay, kailangan tawagan mo na kasi si Master Damingso para makahiram na tayo ng pera sa kanya. Oo nga, anak. Utang natin yun. Pero pagkasal na kayo, hindi na natin babayaran yun. Kaya sige na, anak, tawagan mo na si Master Damings. May cellphone ka naman. Ayoko. Hindi ko siya tatawagan. Ha? Dahil nakipag-break na ako sa kanya. Yung sinabi kong magbabakasyon ako dito, dahilan ko lang po yun. Nag-drop out na po ako. At yung dati po nating tinitirhan, pinenta na po ng may-ari. May utang pa po tayong ilang buwan. Bukas. Honey, anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Hingi tayo ng tawad. At makiusap tayo sa kanila. Sige. Ako na magsasabi.
Makinig po kayo sa sasabihin ko. Hindi po namin sinasadyang magsinungaling. Pasensya na po kayo. Ang totoo, gipit po talaga kami ngayon. Kaya maawa na po kayo. Bigyan niyo po kami ng ilang araw. Gagawa kami ng paraan para makabayad. Sanchay! Buti natagpuan ka namin! Aba, totoo nga. Meron siya.